Lahat ng 5 kayamanan magtipon. Magbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Aakyat ng bundok para manghuli ng tigre. Di abot ang tigre. Nahuli ang maliit. Daga. Sa halip. Lidada narito. Lidao-daw narito. Liksyaw-ksyaw narito. Lisongsong narito. Lisyosyo narito. Ang pagkakaroon ng 5 sanggol ay aksidente lang. Liwan, ang kalokohan mo talaga. Sinabihan kitang magbihis ng maayos. Naka-mini skirt ka pa rin at pampagulong makeup. Makinig ka, Liwan. Dadalating na si Chairman Chet. Ikaw ang sasama sa kanya para matuloy ang partnership na to. Isipin mong ito ang tungkulin mo. Magpakita ka ng respeto. Bago lang nailibing ang nanay ko, dinala ka ni Liwei at ng nanay para nakawin ang kanyang pinundar. Paano ako hindi mag-iingat sa'yo? Gusto mo magpanggap na mabait? Aliwin mong mabuti siyang Master Chet. Hay gwapo. Ang tigas ng dibdib mo. Parang nabubugbog ang balat ko. Pero okay lang. Sa akin ang room 888. Astig. Matibay din pala to. Sawa ka na sa laro, miss? Hindi ako si A8 bilis. Pasensya ang susi. Ito ang kwarto ko. Tigilan kumatok. Titigil na ako dito. At tutok na sa iyo. Deal. Anong nangyayari sa akin? May kinain kaya akong masama? Alaynan. Tulungan mo ako. Pakiusap. Kung tutulungan kita, ano nang makukuha ko rito? May pera ako. At ganda. Panalo ka sa kahit anong mangyari. Ang laki ng lalagukan mo. Kung ganon din kaya, ang laki ng iba pa rito. Naglalaro ka sa apoy. Pagkagising mo bukas, sana hindi ka magsisisi. Meeting you, ang tagapagmana ng Grupo Dragon Rice, ay may nakakaganyak na balita. Ngayon ay kakatawan niya ang Grupo Dragon Rice sa paligsahang disenyo ng Cloud Soar at ikakasal sa katapusan ng taon kay Zai Wu, CEO ng Grupo Wu. Makinig kayo, ang misyon natin ngayon ay bawiin ang lahat ng pag-aari ni Lola Li Xiaoshu. Oras na para sumakay at umuwi. Nasaan ang bagahe mo? Nanay, pwede mo ba kaming palitan ng pangalan? Pagpapalit ng pangalan, ibagsak ang maliit na ardilya. Ang sosyal naman pakinggan. Bakit papalitan? Nanay, isipin mo ng mabuti. Maganda ba talagang pakinggan? Huwag mo kaming pilitan sa kakatwa mong panlasa. Sa aming magkakapatid. Tama. Sino ang nagngalan ng anak nilang babae ng Shushu? Tutol din ako. Hindi tatanggapin ang protesta. Noong ipinanganak ang 5 ito, sinabi ng doktor na mamatay sila sa loob ng isang. Nanalangin ako sa templo ng Longshan para sa kanila. Sinabi ng maestro doon, ang mahalagang mga batang ito ay nangangailangan ng simpleng pangalan para mabuhay. Tama siya. Tama na. Hindi ito ang tamang panahon para dito. Li Xiaoshu, kunin mo ang iyong maleta. Aalis na tayo ngayon. Hindi, alam kong hindi mo ako papalitan ng pangalan. Kaya hahanap ako ng makakapagpalit ng pangalan ko. Li Xiaoshu, bumalik ka riyan. Luke Xiao, dalhin mo ang mga bata sa bago. Hahabulin ko si Xiaoshu. Sige.
Ang babaeng iyon ay nag-iwan lamang ng pera at walang iba pa, walang puso ang babaeng iyon. Sabi ng balita na ikakasal ka na, bakit mo binabasa ito? Tigilan mo ang pagbibiro, Yangsing. Ito ang perang pinaghirapan ko. Makalipas ang 6 na taon, iniisip mo pa rin siya. Hindi mo mapigilan ang sarap. Bakit hindi mo siya hanapin? Hinahanap ko siya, pero nakamakapal siyang makeup noon, kaya hindi ko pa siya nakikita. Ipagpapatuloy mo ba ang paghahanap? Kahit kailangan kong maghukay ng 3 talampakan, ibabalik ko siya. Tatay, nahanap kita sa wakas. Ito pala ang sikat na Daddy Eli Surprise. Magkamukha talaga kayong dalawa. Hindi naman siya, nawawalang anak mo, di ba? Single ako at walang anak. Paano ako magkakaanak? Kung wala kang anak, edi, paano ako magkakaroon? Tanungin mo ang nanay mo. Yangsing, iuwi mo na itong bata sa pamilya niya. Huwag mong pag-alalahanin ang pamilya niya, di ba? Alam mo naman ako, ayoko talaga sa mga bata. Hindi ko matanggap. Siguro ayaw mo sa lupa sa West Suburb. Daddy, huwag mo akong iwan. Parang kamukha ko, ang bata, no? Ang swerte naman. Ang kakaiba, nandito sila ayon sa tracker. Nasaan na sila? Maupo ka muna. Naku po, parang may nakita akong bata. Naglilinaw ba ang mata ko? Madam, ano ang relasyon mo kay Hook Size? Ako ang lola niya. Ikaw, ang swerte. Ako ang matagal nang nawawalang anak niya. Size, umuwi ka na. May malaking nangyari. Anong nangyari? Eto, dinala ko itong babae sa bahay mo. Nagkakandara pa. Kung hindi ka uwi, baka ampunin ni Lola ang apo. Sabi ko ihatid mo siya. Hindi dalhin dito. Natamaan ka ba ng lango? Gusto ko sanang ihatid, pero ayaw sabihin ang address, kaya dinala ko sa pulis. Ano nangyari? Inaangkin niyang anak niya ako. Nakikiusap huwag siyang iwan. Pinagalitan ako ng pulis tungkol sa pag-abandona sa kodigo penal. Pinauwi kami dito. Sa madaling salita, pakalmahin mo muna si Lola. Bumabalik na ako. Kanina pa, nandito si Shosh pero ang taas ng pader. Kailangan ng lalaking katulong. Kailangan, 20 tandang bawas 25 taong gulang. May masters at related certifications. Pasok ako sa requirements. Pero lalaki ang hinahanap. Naisip ko na. Ito. Tatay, hindi ako madamot. Tulungan mo lang ako magpalit ng pangalan. Pagpapalit ng pangalan, ano pangalan mo? Shoshu. Shu na parang daga. Tumatawa, Daga. Magandang pangalan. Shoshu, hindi ako tatay mo. Wala akong karapatang baguhin pangalan mo. Umuwi ka na. Ikaw dance tatay ko. Kung ayaw mo akong palitan ng pangalan, hindi na ako aalis. Size, tingnan mo ang cute ni Shoshu. Tulungan mo siya. Lola, hindi ako ama niya. Wala akong magagawa. CEO WoW. May aplikante para sa katulong. CJ, titingnan ko. Ano ng pangalan mo? Ang apelyido ko ay Lee. Tawagin mo na lang akong Ali. Diyos ko, paano naging lalaki si Mommy bigla? Ipakita mo ang resume mo. Lee Shushu, lumabas ka dito. Ayos ka lang? Ang lakas pala nito. Mommy, hindi ako sasama sa'yo. Uwi ako pag pinalitan ko na pangalan. Huwag kang mag-alala, okay si Daddy. Makakaya ko. Sigurado ka bang Daddy mo yan? Hindi ako nagkakamali. Mukha kaming magkamukha. Siya ang tunay kong dad. Anong ginagawa mo? Eho, ako. Ang lakas mo pala. Pasensya na, Yiho. Nasaktan ba kita? Mamasahe ako para sa'yo. Sandali lang, hindi ako bading ha? Makinig ka. Mataas ang standards ko sa assistant. Kailangan laging available. Kaya mo ba yan? Nasa inyo na ang anak ko. Ang 24 paghahati pito availability ay wala. Kung sabihin mong kukuha ako ng bituin, gagawin ko agad. Walang problema. Magtrabaho ka bukas. Opo, Liho. Bago mabawi ang mga para kay mama, nagtatrabaho na ko ng gusto. Simulan na natin dahil kumpleto na. Ali, abot mo ang notebook. Opo.
Ano ba yan? Mali ang nakuha ko. Paumanhin po, Jim Ho. CJ, kunin mo yung isang laptop sa opisina ko. Opo. Hindi notebook na pangsulat. Laptop na computer, nauunawaan. Pasensya na po. Mr. Wow, saan nyo nahanap tong bagong assistant? Di ganun katalino. Pero mabilis humingi ng tawad. Tigil-tigilan nyo nga, si Mr. Wow ang kumuha sa kanya. May natatangi sigurong meron siya. Make sense naman. Magaling ang pagpapasya. Mr. Wow, tagay tayo para sa'yo. Mr. Wow, pwede rin ba akong magtagay? Sige na nga. Lumapit ka dito. Umupo ka. M2, bakit niyo ko tinitingnan? M2. Straight po ako. Di ko gusto ang lalaki. Huwag kang mag-akala ng kung ano. Dinala kita para sa negosyo. Hindi para sa libreng pagkain. Di mo pa ako tutulungan uminom. Kahit haluan mo man lang ng tubig. Walang problema. Ano yung amoy na yan? Ang bango. Amoy na amoy ko na ito dati. M2. Kung gusto mo yung amoy na mamaya, ipapadala ko ang link ng labahan. Kailangan mo pa bang palabnawin? Ako na bahala. Anong problema? LMT. Hinaluan ko ng kumukulong tubig. Bawal po ba? Hay, dahan-dahan. Bakit lasing size? Pasensya na po, Lola. Unang beses ko pong maging assistant. Kulang pa po ako sa karanasan. Susiguraduhin kong hindi malalasing si Iliho sa susunod. Ano ng pangalan mo? Ay, ako si Liga. Ali na lang po ang tawag ninyo sa akin, Lola. Ali, alainan, ang baklang lalaking tulad niya. Dapat magpakalala. Mula ngayon, Gangzi na ang tawag ko sa'yo. Gangzi. Gangzi. Gabi na, umuwi ka na ngayon din. Sige po, aalis na ako. Hindi lang ginawang kasangkapan ni Tyughoy ang nanay mo. Kinuha pa niya ang tunay niyang pangalan. Huwag mo akong maabutan at wala ka na. Kamukhang-kamukha ni size noong bata si Tyughoy. Posible kayang mag-ama talaga sila? Impossible. Kailangan kong magpadna test sa kanila. Halika rito, aking munting daga. Susuklayin ka ng Lola. CJ. Lola, kailan uwi si Dad? Susuklayin muna kita. Sasabihin ko sa kanya pagkatapos, ha? Umupo ng maayos. Aray. Ipadala mo agad ito sa CK Testing Center. Sabihin mong tawagan agad ako kapag may resulta. Nauunawaan. Yansing, may kaibigan ako. Siya. Gustong ipagsama ang isang tao. Kahit marami siyang pagkakamali. Bakit mahal pa rin niya ito? Ano ang dapat niyang gawin? Kung babae, may gusto ka sa kanya. Kung lalaki naman. Kung lalaki. Ikaw. Gago ka. Mas komportable lang kapag kasama ko siya. Huwag mo akong komportablehin. Gawa-gawa mo lang ba tong kaibigan? May gusto ka sa akin, di ba? Nababaliw ka na. Hindi ako. Papaniwalaan kita ngayon. Basta huwag ako. Kahit lalaki, babae, o kahit ano pa, susuportahan kita sa kanya. May charity event mamayang tanghali. Isama mo sila. Mauna na ako. Kailan ba uwi si Mommy? Ang tagal na nating hindi siya nakikita. Ano ba ginagawa ni na Mommy at Tito? Wala namang problema, di ba? Hanapin ko na sila ngayon. Kaya mo yan, kuya.
Sundin mo lang ang sasabihin ko. Hindi kita pinapangarap. Huwag ka lang manggulo. Opo, President Hu. President Wu. Ang tagal. Bakit mas malaki pa ang dibdib niya sa akin? Huwag mong galawin ang tao ko. HM. Dito po, President Hu. Mause, labas ka na. Nasa pintuan na ako ni Daddy. Anong ginagawa mo dito? Samahan mo ako. Papalitan natin ng pangalan kay Mommy. Talaga? Hindi kita lolokohin. Hanapin natin si Mom. Nandito lang ang lokasyon ni Mommy. Pasok tayo at hanapin siya. CJ. Hello, Ano? Nawawala si Mause. ikaw at si Mousy. Nagbad na test. Anak mo talaga siya. Pumunta si Dada sa hotel para hanapin ka. Iuuwi ka niya. Mommy. Ikaw at si Mousy. Nagbad na test. Anak mo talaga siya. Ikaw yung babae noong 6 na taon nakalipas. Babae. Hindi ba lalaki ang assistant ni Jiwo dat? Bakit naging babae na ngayon? Ang liit at mukhang mahina nitong assistant. Mukha talagang babae siya. Hindi mo ba sinabing malaki ang dibdib niya kanina? Anong babaeng 6 na taon na ang nakalipas? Ayuhu. Lalaki ako. Ang resulta ng paternity test ni Shushu ay lumabas na. Anak ko siya sa dugo. Tinatawag kanyang Mommy. Itatangi mo pa ba? Kaya, si Hook Size ba ang lalaking yun dati? Ito, Ali, sagutin mo ako. nawala na sa akin si Shush. Kailangan kong protektahan si Dada. Malinaw na pagkakamali ito sa pagkakakilanlan. Ayuhu. Ang haka-haka mo ay talagang hindi ka panipaniwala. Lalaki na ako. Paano ako naging nanay nila? May sense ba yon? At ikaw, munting bata, tingnan mong mabuti. Lalaki ako, hindi ang mommy mo. Hanapin mo daddy mo. Paumanhin, dad. Nakamali ako ng pagkakilala. Ayos lang. Hindi galit si Daddy. Naku po, anak, nawawala ka ba? Samahan kita umuwi. Lanan. Tara na. Bilis, alis na tayo. Bakit 4 lang ang nandito? Nasaan si Shushu? Alam ni Hook Size na anak niya si Shush. Inangkin na niya ang pagpapala. Wala ba siyang nobyang si Wozais? Ang kapatid mong si Li Tingyo? Alam ko, kaya nga, dapat hindi niya malaman ang 4 na iba pang anak. Mga 4 treasures, attention. Narito kami, mommy. Mula ngayon, dito kayo manatili. Huwag kayong lilibot. Lalo na huwag hanapin si Shush. Mommy, paano si Shushu? Pinababayaan na ba natin siya? Hindi kailanman pababayaan ni inang si baby. Sa ngayon, ako muna ang bahala kay baby sa kabilang silid. Makinig kayong mabuti kay Tito Lucas. Kapag nakuha ko na ang mana ni Lola, aalis na tayo kasama ni baby. Naiintindihan? Opo, inang. Lucas, HM. Kinakausap ka ni Ina. Sumunod ka sa pila namin. Sige. Tumayo ng maayos. Ano po ang utos ninyo, MSD? malapit na ang Yongxiang Design Cup. Ipapadala ko ang mga disenyo mamaya. Asikasuhin mo ang paligsahan. Ayos na po. At tipunin ang ebidensya sa pagnanakaw ni Liwei at suporta sa kabit sa ilegal na pag-agaw sa aking ina at sa lupain ni Lolo. Ipasa mo ang lahat. Babalik din sa atin ang lahat. Kahit isang kusik. Naiintindihan. And 2. Lahat ng laruan ayon sa hiling para sa binibini. Dapat masaya ang pero ako'y pagod na pagod. Maalaga sa matanda't bata. Kay saya, ilang taon kong hiningi kay nanay. Ngunit ayaw niyang ibigay. Ang galing ni daddy. Binili mo lahat ng Siyempre. Laruin mo na. sismoso ka, Tito Lee. Nanganganso ka pa sa harap ko. And 2. Lola Ho. Huwag masyado. Ispuiling ang mga bata. Ang labis na pagpapalaya ay nakasisira sa kanila, lalo na sa mga laruan. Nakakalinis ng focus sa importante. Gangzi, mula nang ipanganak si Shush, hindi namin siya natutukan. Marami kaming utang na loob sa kanya. Ngayon, nais lang naming bumawi. Ilang laruan lang yan. Hindi naman masyadong labis. Tito Gangzi, pwede ko na bang makuha laruan ko? Shoshu, Papa, mayroon pa pala. Akong sorpresa para sa'yo. Ano ng sorpresa, Papa? Phew, Kyle. Yan na ang bagong pangalan ko. Lanan.
Pinalitan niya ang pangalan ni Shush. Paano kung magkasakit na naman siya? Sa amin, Ginoong Ho, ang simpleng pangalan ay nakakatulong sa bata. Ang pagpapalit ng pangalan ng basta ay hindi nararapat. Gangzi, matanda na ako para paniwalaan ang pamahiin. Bata ka pa, bakit ka nakakapit sa lumang paniniwala? Tama, Hukile ang ipinangalan para sa pagpapala ng kaligtasan, kalusugan at kaligayahan. Shoshu, nagustuhan mo ba ang pangalang pinili ni Daddy para sa'yo? Gusto ko. Mahal ko ang bagong pangalan ko. Salamat, Dad. Size, maghanda tayo ng malaking selebrasyon. Ipaalam sa lahat na may prinsesa na ang angkan. Magandang ideya. Gangzi, ayusin mo ito. Opo. Mukha, talagang mahal nila si Shush. Nanay, kailangan kong gumamit ng CJ, sasamahan kita. Tara na. Nay, samahan mo ako. Anak, mukha na akong lalaki ngayon. Kung pumasok ako sa sihi ng babae, baka isipin nilang manyakis ako. Ikaw na lang, ha, CJ? Maghihintay ako dito. Alaynan. Chairman Lee. MS Lee. Alam mo ba kung bakit naghandog ang mga wow ng selo-selong ito? Ano ba ang balak nila? Hindi ko rin alam. Pero may narinig akong chismis tungkol sa malaking anunsyo. Teka, hindi ka rin ba naabisuhan? Sa relasyon mo kay Jiwo, kung hindi mo nga alam, wala talaga kaming kaalam-alam. Wala ba siyang nasabi sa'yo? Sobrang busy ni Zeiss ngayon. Wala kaming oras magkita. Pareho kayong abala. Baka kaya ngayong gabi, magpapakasal si Jiwo. Ito ang sorpresa niya. Ha ha ha. Makilihis muna kami, syempre. Makinig kang mabuti. Ano man ang balak ng mga wow sa okasyong ito, kailangan mong humanap ng paraan para mapilit si Zeiss Wow. At matiyak ang kasunduang ito. Bagsak na ang pamilya natin. Sa pakikipag-alyansa sa mga wow lang, tayo makakaligtas. Naiintindihan ko, tatay, mag-aayos muna ako. Ang damit ko. Papasensya na. Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Batong bata ka. Aksidente lang iyon. Akala mo ayos na lahat? Tigil-tigilan mo ako, Ale. Natatakot na ako. Ang kapal ng mukha mo. Sasawayin kita. Nanay, tulong. Nanay, tulungan mo ako. Ikaw. Bulag ka ba? Naglakas loob kang manaktol sa akin. Ikaw. Anong ginagawa mo? Zeiss, itong batang to, niwalan niya ang damit ko. Hindi man lang nag-apologize ang tatay niya. 2 beses pa akong sinampad. Elhu, nang papasok ako kanina, nakita kong sinasaktan niya. Si Miss Shoshu at siya, sinadyang idikit ang mukha niya sa kamay ko. Huwag kang magsinungaling. Kayo ng anak mo, ang unang sum-iron ng damit ko. Walang apology, at inabuso pa ako. Ngayon pinagbintangan mo pa ako. Zeiss, itong mga bastos na tao, hindi dapat nandito sa handaan. Masisira ang reputasyon mo. Tatay, ang sama ng babaeng to. Sino bang tatay mo? Nandyan ang tatay mong basura. Ako. Bitawan mo si Zeiss. Pakawalan mo siya. Tama na. Halika, patingnan ka ni tatay. Kung may sugat ka. Zeiss. Anak mo ba ito? Tatay, sabi nitong Ale na papatayin niya ako. Natakot talaga ako. Hindi. Hindi ko siya sinaktan. Tatay, nagsisinungaling siya. Ang gulo-gulo nitong tao. Hindi dapat manatili sa at. Huwag mo siyang pahamak sa iyong reputasyon. Binastos nitong bruha ang nanay ko. At ginamitan pa ang tatay ko. Lumabas ka na. Ese. Ang handog na ito ay para lamang kay Tito Shu. Dahil ayaw sa'yo ni Tito Shu. Umalis ka na. Ako. Hindi. Dito ka lang. Zeiss. Dahil hindi ako nakilala ni Liting. Dapat mas hinampas ko siya. Pero, marami pa namang pagkakataon. Para pagtibayin ito. Miss Lee, umalis ka na sa piging. Saan galing itong munting anghel? Sino ang kanyang ina? Maligayang pagdating sa piging ng pamilyang Ho. Layunin ng piging na ito ay naipakilala sa lahat. Aking tunay na anak na babae. Hugh Kyle. Itay. Pinapante kita para ligawan si Wow Zeiss. Ngunit imbes, ikaw pa ang pinalis. Ngayon ako naman ang pinalayas. Dinudumog mo ang pamilya natin. Itay. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Zeiss ang anak na ito. Huwag kang mag-alala, Itay. Isang malikot lang yan. Sa isang kisap mata, sasambahin niya ako. Bukas pa. Susunod na ang ama.
Mr. Wow, dumating na si Miss. Bakit nandito ang duwag na to? Bakit parang nakita ko na siya dati? Nakita ko na ba siya saan man? Anong ginagawa mo dito? Zeiss, nagkaintindihan lang kami ni Mousy kahapon. May dala akong laruan ngayon, para bumawi sa kanya. Mousy, nagkamali si tita kahapon. Ito ang laruan para sa'yo. Patawarin mo na ako. CJ, magkamay tayo. Ang bata, regalo lang ang gusto, di leksyon, kaunting laruan. Sunod sa year na sa'yo. Ayos. Ano tong kalokohan na to? Niloloko mo ba ako? Ali, tulong. Tigil mo yan. Zeiss, paano nagawa to ni Mouse? Takot na takot ako sa insekto. Ginamit niya to para takutin ako. Ito. Peke lang nagagamba to. Saka. Niloloko ka lang ni Mouse eh. Sino bang naglalaro ng ganito? Bago ka dumating. Sina Ali at Mousy ang naglalaro nitong gagamba. Yang mga drama queen na yan, sadya talaga. Maghintay ka lang pagkapasok ko sa pamilya Wow. Magbabayad kayong lahat. Zeiss, kayong mga lalaki, di kayo maalaga katulad naming babae. Hindi nyo mapapalaki ng maayos ang bata. Simula ngayon, ako na ang bahala kay Mouse. Hindi na kailangan. Maayos ang pag-aalaga ni Ali kay Shushu. Pero si Ali ay binata pa. Kailangan niyang mag-asawa at magpamilya. Hindi praktikal na maghapon siya. Tagapagbantay lang ng bata. Tama ba, Ali? Sa totoo lang, hindi. Sa tingin ko ayos na ayos. Wala akong balak magpakasal sa ngayon. At saka mahal na mahal ko si Shushu. Salamat sa tiwala, boss. Aalagaan ko ng mabuti si Shushu. Pero ito, Wala nang pero-pero. Mahal na mahal ni Shushu si Ali. Hayaan na lang nating si Ali ang bahala. Ali, ang hilig mo talagang pumanig sa kanya. Huwag mo sabihing type mo rin siya. Lumilipad ang gagamba. Taas pa, taas pa. Zeiss, may mga dapat akong asikasuhin. Aalis na ako. Polem. Tae. Hindi naman sa ayaw kong pakasalan si Zeiss. Si Zeiss kasi, laging nakadikit sa katulong niyang lalaki. Patungtong sa batang yun, sa katulong lang nakatingin. Ni hindi na ako, makalapit kay Zeiss ngayon. Ito ang usapan. Kung hindi mo masasakop si CEO Wow, magpakasal ka na lang sa bunso ng pamilyang Wow. Sa ganito, mabubuhay muli ang angka nating Lee. Tae. Yung anak ng mga may kapansanan sa pag-iisip. Tunay ka bang ama ko? Kahit medyo simple ang pag-iisip, siya ang tagapagmana ng mga Wow. Pagpakasalan mo siya, magkaanak kayo ng lalaki. Mapapasa atin ang yaman ng mga Wow. Higit sa lahat, malaking dot ang ibabayad nila para sa problema nating pera. Tae, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Pakakasalan ko talaga si Wow Zeiss. May plano ka ba? Nakapasa na ako sa unang yugto ng Yunxiang Cup Design Contest. Ito ang pinaka-prestihiyoso paligsahan sa larangan ng disenyo. Negosyante si Zeiss. Pinapahalagahan niya ang kita. Kapag nanalo ako ng gintong medalya, makikita ni Zeiss ang halaga ko sa negosyo. Pero narinig ko na. Sasali rin ng sikat na designer na, si Susan dito. Hindi pa natalo ni Susan sa anumang paligsahan. Tae. Kahit sino pa man si Susan. Map-kampiyon ako sa Yunxiang Cup. Shushu. Masaya akong nakita kita. Pero nakalimutan kong itanong. Sino nanay mo? Nasaan siya? Shushu, ganito ba kahirap sagutin ang tanong na ito? Mapanganib na tanong ito. Imposibleng masagot ng ligtas. Nasaan? Siya. Shushu, sabihin mo na ngayon. Wala na siya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pumanaw na siya. Patay na siya. Nagpalit mula babae tungong lalaki. Galing sa mommy naging dad. Epektibong nawala na iyon. Kung naagapan ko sana, baka hindi siya namatay. Naku, kaawa-awang anak. Ang bigat nito para sa mga batang balikat. Ako dapat ang umiiyak. Nagtrabaho lang ako, ginawa ang at nawala siya. Ho, sagutin ko muna ito. CJ, Mr. Lee, pasa kayong dalawa ni Lee Tingyu sa paunang kompetisyon ng cloud soaring design. Kumonekta si Lee sa mga to para sabihin kay Susan, magbabayad siya ng 30 milyon para umatras sa kompetisyon. Kung nag-aalok siya ng pera, kunin na natin habang may pagkakataon. Labanan ng apoy ng apoy. Pero tandaan,
Itala ang pagpipilit niya kay Susan at ebidensya ng pagbabayad. Itago ang lahat ng record. Nakuha ko. At, isinumite ko ang ebidensya ni Li Wei ng pagnanakaw sa pampamilyang pondo para suportahan ang kanyang kerida. Kapag lumabas na ang hatol, kung lalaban si Li Wei, ipatutupad natin ito ayon sa batas. Hinala ko. Makikipag-ugnayan siya sa'yo. Naiintindihan. Bastos ka. Nasaan ka? Bumalik ka agad. Babalik na ako kaagad. Size. Tulungan mo si Lola ihatid ang mga regalo sa pamilya. Ipa-deliver na lang sa driver. Matagal nang magkaibigan ang mga pamilyang Ho at Lee. Kahit na mas maayos ang buhay natin ngayon kaysa sa kanila, hindi ibig sabihin dapat tayong maglayuan. CJ. Gusto ni tatay na dalawin mag-isa ang babaeng yon. Hindi ka tanggap-tanggap yan. Tatay, sasama ako. Halika. Isasama kita. Ginoong Ho, hihingi po ako ng permiso. Saan ka pupunta? Sa totoo lang, aalis din ako. Isasabay na kita. Hindi na kailangan. Huwag na po kayong mag-abala, Ginoo. Ako na lang. Tara na. Walang utang na loob na anak ka. Bumabagsak ang negosyo natin. Tapos sa ganitong panahon, ay dademanda mo pa ang sarili mong ama, naglalaban para sa yaman ng pamilya. Gusto mo ba akong sirain? Noong ipadala mo ako sa kama ni Director Chen. Naalala mo bang anak mo ako? Sa lolo ko ang bahay na ito, wala kang karapatan dito. Kung may kahihiyan ka sana, aalis ka na kasama ng kerida mo. Ikaw. Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Lee Won, gusto mo ba akong patayin sa galit? Hindi ako ang may gawa nito. Kung mamatay siya sa bahay ko, masasamang swerte ito. Nakakadiri. Isang sira-sirang bahay lang to. Akala mo gusto namin to. Kung ayaw mo, bakit kayo nakatira dito? Kasama ng ina mo. Lumabas kayo ngayon din. Ikaw na maliliiting you. 1-1. Pamilya tayo. Huwag tayong mag-away. 1. 6 na taon na, mula nang umalis ka. Labis kang nami-miss ng tatay mo. Masayang masaya siya. Nang dumating ka ngayong gabi, naging masaya ang araw niya. Ang tagal nating hindi nagkita, Kerida. Care. Kerida. Noong buhay pa ang nanay ko, kasama mo na ang tatay ko. Ano pa ito kundi pangangaliwa? 1-1. Noong panahong iyon, bata ka pa, marami kang hindi alam. Ganito na lang. Mamayang gabi, manatili ka na. Kaming apat ay magkakaroon ng salo-salo. Ipapaliwanag ko lahat ng nangyari noon. Wag na. Hindi ako sasalo. Mag-enjoy kayong pamilya. Hindi naman tayo magkakapamilya. Pumunta lang ako para balaan kayong lumipat na. Kung maghintay pa kayo ng desalo, itatapon kayong parang basura. Kayo ang mapapahiya. Lee Won, kailangan bang ganyan ka walang puso? Huwag mo akong sisihin kung itakwil kita. 6 na taon na ang nakalipas. Patay na kita sa paningin ko. Ikaw. Paalam. Umalis na tayo. Nanay. Bitawan mo ako. Mahuhuli tayo ni tatay. Nga pala. Umalis na tayo. Ikaw pala yung babae. Noong 6 na taong nakaraan. Gwapo. Espesyal nga ang banat mo, aminado ako. Pero hindi na ako yung babaeng alam mo noong 2018. Narinig kong tinawag kanyang mommy kanina. Paumanhin tatay. Nagkamali po ako ng pagkakilala. Amoy niya, parang katulad kay Ali. Posible kayang. Zaiz, para sa akin ka ba pumunta? Huwag kang feelingero. Si Lola lang kasi ang nag-utos kay tatay magdala ng regalo. Ganun ba? Kung nandito ka na. So, gusto mo bang pumunta sa bahay namin? May bagong game console ako roon. Impossible. Sisira sa mata mo yung video games. Yuhu. Laging may tao. Gusto akong saktan. Ikaw. Ito, kunin mo to at pasok ka na. May gagawin pa ako. Zaiz. Bilis, sundan mo yung babaeng yon. Mister, wow, nawala po siya. Hi.
Ali, pumunta ka sa matandang tea shop sa West City. Bumili ka ng 2 meat tea. Dala mo rito sa loob ng 1 oras. Aga naman. Ang layo naman ng tindahang iyon. Wala silang delivery service. Baka naman, pwede sa ibang araw. Si Lola at Sue ang may gusto. Kunin mo na ngayon din. Tatay, hindi ako nagsabi ng gusto ng tea. Nagsabi ka. Kailan? Ngayon. Maglalakbay pa para sa tea. Aabutin ng 1 oras. Wala nang oras magpalit ng damit. Size, hindi naman talaga siya gut. Naghihinala siya sa akin. Kagalang-galang na narito ang inyong in-order na meat tea. Galing ito sa sikat na tindahan sa West District. Yung hinahanap-hanap mo. Bakit hindi niyo subukan para malaman? Huwag mag-alala, may parte rin ka. Hindi na kailangang bayaran. Libre ko na ito. Hindi nagsinungaling si Ali. Lalaki talaga siya. Magandang balita dapat ito. Bakit parang nabigo ako? Talagang maasikaso kang kasama. Kinuha ko kay Luxiao ang mga pi. Magpapalit na ako ng panlalaking kasuotan. Maghintay sa pasukan ng tahanan ng mga huo. Kahanga-hanga, di ba? Mawawasak ang pamilyang ito kung wala ako. Sapat na ang paghihirap ngayong araw. Out na ang inyong trabahador. Kita-kits bukas. Bilang pasasalamat sa pagkain, iinom tayo mamayang gabi. Salamat, pero hindi na kailangan ng inuman. Bakit? May mga minamahal, may mga nanonood ng dagat. Ako na may nakaduty pa rin. Kailangan pang pumasok bukas. Walang pagsasaya para sa akin. Magsaya kayo, Yiho. Palalampasin ko ang duty mo bukas. E di hindi na rin ako pupunta. Pupunta ka kahit ayaw mo. Pangit ng ugali sa inuman ng nanay ko. Papa, ikaw na bahala. Tapos na ang oras ng trabaho. Huwag nang masyadong formal. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa? Dumaan lang ako at nakita kitang magkasintahan. Dapat ko ba talagang panoorin to? Bakit ka nandito? Sinabi ng manager na nandito ka. Ayoko sanang maniwala. Hindi ko inakala to. Samahan mo na si Lee. Hayaan mo siyang magsaya. Sandali. Yansing, tumigil ka nga dyan. Ikaw ay... Gusto lang kitang paalalahanan. Huwag kang magpakaligaw ng landas. Paano ako nagkakamali? Alam mo ang ibig kong sabihin. Tingnan mo sila. Parang isdang masigla sa tubig. Halatang may hinanakit. Akala mo lahat katulad mo. Siya ay... Mas masarap ang ubas kapag maganda ang nagpapakain. Nakain na ni Kuya Lee ang ubas. Inumin mo na ang aking nilagay na alak. Kuya Lee, ikaw ang assistant ni Direktor Wu. Ilang araw ang day off mo linggo-linggo? Walang tigil ang trabaho namin. Gising na gising, trabaho hanggang magsara. Humihinga ka pa, maliwanag ang kinabukasan. Tagay tayo. Walang tira. Ubusin mo na. Nandito pa si Direktor Wu. Manager Lee, hindi kaya magagalit si Direktor Wu? Wala akong masamang sinabi tungkol sa kanya. Makinig ka. Kung tama ang pananaw, ang opisina ay magiging parang bali. Tumigil ka sa pag-inom. Tara, magsaya tayo. Di ka naman ganun ka, boss. Patay oras, micromanage pa rin. Kaya pala laging bad trip si Ali. Bakit di na lang tayo magtrabaho? Mas malaki sweldo, walang stress. May team building palagi. Parang okay to. Deal na yan. Kamayan tayo. Hatid na kita pauwi. Paalam. Pwede na itsura. Ang ganda ng ilong. Ngitian mo ako. Heto pera. Lasing ka na. Solid 2. Gusto ko. Gawain ni Ali. Parang pamilyar to ah.
Daddy, Mommy. Anong problema ni Ali? Siya. Nalasing, kaya dinala ko dito. Nitong huli. Hirap ako makatulog. Sabi ng doktor, kailangan ko ng 8 pack na abs. Hindi pwedeng kulang. Dapat yung doktor mo. Tigilan na ang kalokohang payo. Shushu, bigyan mo ko tubig. Magpahina ka dito, magpapalit lang ako, tapos gagawa ng pansabaw. Mommy, okay ka lang? Shushu. Uminom ka tubig. Ang bait ng angel kong to. Halika, maging mabait. Halik mo si Mommy. Gising-gising din. Nahulog na wig mo, wapakels. Di mo alam kung gaano kita namimiss. Gusto kitang halikan at yakapin. Nagiging halikera si Mommy paglasing. May sumaklolo kay Shush. Gising. Nahuhulog na buhok mo. Lay. Ang buhok mo. Paano na to? Ipaliwanag mo ang nangyari. Tama ka. Ginoong ho, ito mismo ang nakita ninyo. Babae po ako. Umuwi lang ako ng walang trabaho. Nagkataon, nakita ko ang job posting para sa assistant. Ang ganda ng benepisyo ay napakaganda. Pero masyadong stricto ang gender requirement, kaya may ginawa akong hindi karaniwan. Ikaw ang babaeng umalis sa mansyon ng Lee. Ano ang koneksyon mo sa pamilyang Lee? Ako si Juan Lee. Anak ako ni Weili sa unang asawa. Pinatay niya ang aking ina. Ngayon dinadala niya ang bagong anak at kerida para agawin ang lahat. Kaya, paano naman si Shushu? Huwag ninyong sisihin si Shush. Siya lang naman ang nakakita ng lihim ko ng aksidente. Nagmakaawa akong walang hiya na itago ang lihim ko. Siguro dahil alam niya ang totoo. Lalong naging malapit kami. Ako na lang ang sisihin ninyo. Huwag ninyo isali si Shush. Ako. Magre-resign na ako. Tatay, huwag ninyong tanggalin si Ali. Mahal na mahal ko si Ali. Kapag pinaalis ninyo siya, sasama ako sa kanya. Hindi ko sinabing tatanggalin ko siya. Talaga? Nagsisinungaling ba ako sa'yo? Muntik na, pero nakaluso tayo. Nakatago pa rin ang relasyon natin. Ginoong ho, kung patutuloyin ninyo ako, pwedeng mag-day off ako ng Biyernes? Tamad ka na agad matapos ang drama mo. Sabihin mo muna ang dahilan. Hindi naman importante. Konting kompetisyon lang sinalihan ko. Nakapasok na ako sa final. At Biyernes na ang huling laban. Wow Ali, ang galing mo. Pwede ba akong manood? Siyempre. Pero tanungin mo muna si tatay kung papayag siya. Tatay, samahan mo akong manood ng final ni Ali ha? CJ, dadalhin kita para manood. Namimiss ko talaga si Mama. Ako rin. Ganoon din ako. Sinabi ni Mama na manatili sa bahay at maghintay hanggang matapos siya. Pagkatapos, sasama na tayong 5. Gaano pa katagal tayo maghihintay? Nasa Yongsan Cup Finals si Mama ngayon. Huwag natin siyang istorbohin. Pagkatapos ng kompetisyon, susunduin na niya tayo. CJ. May narinig ako kahapon. Tumawag si Tito Lu kay Mama at binanggit ang venue ng finals. Song-song, tara sumakay tayo ng taxi para panoorin si Mama. Payag ka? Tama ka, manonood tayong tahimik tapos sasalubungin natin si Mama. Para hindi natin siya gambalain. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Dito pala nagko-kompetisyon. Si Mama ngayon. Pasok na tayo. Sino siya? Ang ganda-ganda niya. Tagapagmana ng pamilya, ang fiancé ni Wozais na si Liti. Higit pa riyan, siya ang punong taga-disenyo ng sariling brand ni Lige. Magaling, mayaman, at maganda. Nakakahiya talaga sa mga ordinaryo tulad natin. Magiging mainit ang labanan ngayon. Bukod sa overachieving na tagapagmana, nandito rin ang sikat na taga-disenyong si Susan sa finals. Nako, yung misteryosong henyo na laging panalo. Tama, ang kompetisyong ito magiging napakainit. Sino kaya ang mananalo ngayon?
Kayong mga hamak na langgam, binayaran ng paborito ninyong si Susan ng 3 milyon para umatras. Nabili ko rin ang 2 hurado. Akin na ang gold prize. Hala, sino yun? Mas maganda pa kay Liti, parang diwata. Bilisan nyo. Liwan, bakit nandito ka? Ikaw ang dapat tanungin. Pareho lang tayo ng dahilan. Nakaabot ka rin sa finals. Ikaw, talaga. Hindi pwede yun. Ang babaeng tulad ni MS Lee, na nagnakaw ng manuskrito. 6 na taon nang nagtatagumpay. Sa pamamagitan ng pandaraya, paano nakapasok sa finals ang impostor? Bakit hindi ako dapat narito? Paano niya nalaman na nakita ko ang manuskrito noong 6 na taon? Sa kanya kaya iyong manuskrito. Mga ninakaw lang ni Litingyo ang disenyo. Malaking iskandalo ito. Magnanakaw pala siya. Akala ko pa naman magaling siya. Anong tabloid ang pinagtatrabahuan mo para magkalat ng kasinungalingan? Aasahan mo ang abiso legal. At ikaw, Liwan, wala kayong ebidensya. Puro alegasyon lang. Paanong nang ahas kayong gawin akong pledyaryo? Akala nyo naloloko ninyo ang lahat? Hindi niya naman talaga iniisip na walang daladalang ebidensya, di ba? Narito si Presidente Wu. Presidente Wu. Sino yung kasama ni Presidente Wu? Ang cute niya. Anak niya yon na matagal na wala. May chismis na nag-host sila ng malaking selebrasyon para salubungin siya. Pero bakit? Dumalo siya sa design competition. Dumating si Wu Zais para sa akin. Zais, Tito, salamat sa pagsuporta sa akin ngayon. Nandito kami para sumuporta pero hindi para sa'yo. Shushu, kung hindi mo ako sinusuportahan, sino pa ang pinagpapakitaan? Ali. Liwan. Kaya pala pamilyar ang lalaking assistant. Ikaw pala. Ikaw ang masama rito. Gumagamit ka ng pandaraya para nakawin ang lalaki ko. Kontrolin mo ang mukha mo. Nagkakaliskis na ang makeup mo. Daan tayo sa may dyan. Hindi tayo mapapansin ng gwardiya dito. Usog. Hoy. Bulag ba kayong dalawa? Bakit kayo nakaabala? Nasaan magulang nyo? Tawagin nyo dito. Papagkuluhodin ko kayong mag-sorry. Salbahing tita. Ikaw pala. Ikaw ang hindi nagtingin sa dinadaanan. Naatangan mo si Songso. Humingi ka ng tawad kay Songso. Nagdadahilan ka pa. Sisawayin kita. Masamang tita. Hindi kita papayagan. Shushu. Shushu. Kilala mo yang mga pasaway na... Hindi sila pasaway. Mga tunay ko silang kapatid. Ano? Shushu. Ang ibig mong sabihin, pagkapatid mong tunay, ang dalawang ito. Tatay, ano nang ginagawa mo? Mukha talaga silang katulad mo. Kaya, kukuha ako ng ilang hibla ng buhok para sa yanay test. Mali ang narinig mo kanina, tatay. Hindi na kailangan ng test. Tito, ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Simpleng test lang ito. Walang problema. Paglabas ng resulta ng test, dadalhin kita sa laban ni Ali. Mga bata, si Tito dito. Kailangan lang ng kaunting buhok. Huwag matakot. Gusto lang niya ng buhok natin. Bigyan na natin. Gago. Gusto niya ng buhok natin. Para sa paternity test. Takbo. G-Wow, nakolekta na ang buhok. Ipadala agad sa laboratorio. Bilisan ang pag-analyze. Sige. Secretary Liu. Bakit may dalawang bata dito? Hoy Fluff, kinuha ni Itay ang buhok ni na Songsong. Magpa-paternity test siya. Sagipin mo kami ngayon din. Papunta na ako. Hintayin mo ako. Ayon kay Fluff, kapatid niya ang mga batang ito. Magkamukha kaming lahat. Nakakagula, malamang na. Mga anak ko rin sila. Mag-test na tayo para sigurado. Hindi ito pos. Bihira ang kambal. Triple pa kaya. Sino bang ganun kabunga? Hindi siya inahing ba? Walang awa si mommy. Nagpapatawa pa siya sa sarili niya. I-test na lang tayo. Wala naman mawawala. G-Wow, nakapadala na ako ng sample sa DNA Center. Wag na.
Huwag ka nang makialam, ako na ang bahala. Dadalhin ko sila sa lab mismo. Assistant Liu, kaya to, mag-focus ka sa kompetisyon mo. Paano ang mga batang ito? Ako na ang bawat isa sa kanila. Nagsisimula na ang kompetisyon. Tama. Hoy Luxiao. Pumunta ka sa design competition ngayon din. Nahayag na si Song Song at Xiao. Huling patakaran, ang mga designer ay pipili ng tela ng walang nakikita, gagawa ng gown sa loob ng 1 oras, gamit ang napiling materyales. 3 hurado ang magdedesisyon ng mananalo. Tumanggap ng suhol si Susan. Dapat umalis na siya. Bakit 3 finalist? Maliban na lang kung si Liwan pala si Susan. Hindi pwede. Imposible, kung ganun ang galing ni Liwan. Nang itatag niya ang Ligue brand, bakit hindi siya chief designer? Si Susan yun talaga. Nakuha na niya pera ko. Simula na ang blind fabric selection. Miss Lee, kayo na. Tela #1 ang pipiliin ko. Pumunta na sa inyong design station. Miss, anong pipiliin mo? Tela #3 ang pipiliin ko. Pumunta na sa design station. Si Miss Lee naman, sa station #2 magde-design. Mga binibini at ginoo, opisyal kong ipinahahayag, na bukas na ang designer competition. Puot at itim ang mga klasikong kulay. May enhance ng mga accessories. Safe choices ang mga yan. Pinakamahirap yung makulay na tela. Totoo, bagamat kapansin-pansin, mahirap ay handle. Si Liwan ang sinwerte. Ano na ngayon? Matatalo si Ali sa bruhang iyon. Dapat tayong magtiwala kay Mama. Venet. Tapos na ang oras. Lahat ng 3 disenyo ay kumpleto na. Mga taga-disenyo, lumapit kay mga modelo, samahan nyo ang inyong mga taga-disenyo. Ipakita nyo na ang mga likha. Nako, ginawa ni Liwan ng paraan. Ang mahirap na tela, malinaw na siya ang namunguna. Ali, ang ganda ng disenyo mo. Di ko pa nakikita si Zeiss na ngumiti ng ganito. Manloloko ka, Liwan. Di magtatagal ang tagumpay mo. Sa akin ang gintong medalya. Akin si Wu Zeiss. Ngayon, ang 3 hurado ay magsulong na para bumoto. Dalawang boto nakuha ng bruha. 1 boto lang kay Ali. Matatalo na siya. Sa tingin ko mas maganda ang disenyo ni Liwan. Bakit ibinigay ng mga hurado ang lahat ng boto kay Li Tingyu imbes? Siguro iba ang panlasa ng mga disenyador kumpara sa mga ordinaryong tao tulad natin. Kitang-kita namang pinakamaganda ang disenyo ni Ali. Bakit binoto ng mga hurado ang masamang babaeng yon? Eksakto. Huwag kang mag-alala, naniniwala tayo sa kanya, di ba? Tapos na. Nagawa natin. Ipinaaabot ko na ang gintong parangal ng yun siyang design competition ay. Tatay, ano to? Ito pala ang nangyari. Ito ang mga record ni Li Tingyu. Sa pagsuhol sa mga hurado. Pandaraya ba to? Pandaraya yan. Huwag tularan ang ganitong gawain. Naiintindihan mo? Lilik. Hindi ako nagdaya. Peke ang mga tala ng tawag na yan. Tigilang nyo yung pagtingin. Tumanggap ang 2 huwes ng 10 milyon mula kay Li Tingyu. Kaya pala hindi pinansin ang mga diset ni Liwan ng mga bulag na hurado. Binoto lang nila si Li Tingyu. Paano naglakas loob ang isang tulad niya na magpanggap na henyong disenyador? Walang kwentang paligsahan kung saan nabibili ang mga gintong medalya. Umuwi na tayo. Mas okay pang manood ng In the Night Garden kesa mag-aksaya ng oras dito. Tatay, ayokong maging corrupt. Uwi na rin tayo. Aalis na tayo. Mangyaring manatiling kalmado ang lahat. Sinalungat ni Li Tingyu ang patas na paligsahan. Hayagan niyang sinira ang patakaran. Hindi katanggap-tanggap ang kalokohang ito. Lubos na pinasiyahan ng komite na tanggalin si Li Tingyu agad-agad. Kaya ang tunay na nagwagisa, yun siyang design competition ay Susan Liwan. Ali, ang galing mo. Hindi pwedeng si Liwan si Susan. Impostor siya, hindi talaga siya si Susan. Nagpapanggap si Liwan bilang Susan. Malaking balita ito, kailangan itong may record agad. Bakit hindi ako si Susan? Kasi matagal nang umatras si Susan. Nag-quit na si Susan sa kompetisyon. Kailan pa? Hindi naman umatras si Susan, di ba? Wala akong narinig tungkol dyan. Ganoon ba? Paano mo nalaman na umatras si Susan? May ebidensya ka ba? Nako, bakit ko nasabi yon? Delikado ito. Di ko pwedeng aminin na sinuhulan ko si Susan. Wala kang ebidensya, pero meron ako.
Siniraan ni Lee Tingyu si Susan. Binayaran niya ang mga hurado, pati mga katunggali. Napakababa. Paano nakapasok sa industriya? Ang ganitong klaseng tao. Paano pa? Sa lakas ng pera? Syempre, hindi. Kasinungalingan yan. Siya ang impostor. Lee Won, inisnan mo ako. Ipaliwanag mo kung paano kita binintangan. Ikaw si Susan. Nagkunwari kang tatanggap ng suhol. Para may ebidensya laban sa akin. Tapos sa kompetisyon, sinubukan mo akong suron. Tama. Pero ang totoo, ikaw mismo ang gumawa nito. Walang pumilit sa'yo. Ikaw. Lee Won. Kahit ikaw si Susan, plagiarist ka pa rin. Ang punto, hindi mo makukuha ang gintong medalya ng Yunsiang Cup. Nagplagiarize ako. Base sa mga kasinungalingan mo, hinatulan ng chismis. HMPH. Akala mo wala akong ebidensya. Ang sketchbook na ito ay matagal ko nang kasama. Ang mga damit sa sketches ko, may ibang disenyo kaysa kay Lee Won, pero halos magkamukha. Magkamukha talaga. Akala ko genius si Lee Won, copycat pala siya. Tatay, nais ng si Ali. Tulungan niyo siya. Tulungan niyo na. Naniniwala kaming kaya niya to. Ali, naniniwala ako sa'yo. Para sa mga duda, tingnan nyo mga cellphone nyo, ihambing nyo sa mga lumang gawa ng sketchbook design na ito, napansin nyo ang pagkakahawig, kitang-kita sa paghahambing. Mga disenyo ni Susan, kopya kay Lee Tingyu, mga detalye sa balikat, ay magkatulad na magkatulad. Ang sikat na si Susan, copycat din pala. Kung may posto online, magte-trend agad yan. Lee Won. Tapos ka na. Ha, akala mo siguro ako'y hangal. Para gamitin ang nawawalang manuskrito sa napakahalagang kompetisyon. Ito, ang manuskritong ito ay sa iyo. Alaynan. Lee Won. Kahit na ito ang iyong manuskrito, ano naman? Nasaan ang iyong patunay na nawala ito sa iyo? Ngayon, ikaw ay tatakpan bilang isang plagiarista. Tingnan natin kung sino ang tatakpan bilang isang plagiarista. Ngayon, mapapatunayan kung hindi ako nanggaya. Mayroon bang kahit sino dito na may damit ni Lee Tingyu at isa ni Susan? Meron akong damit ni Lee Tingyu. Dito, dala ko ang kay Susan. Maaari mong gamitin ito. Salamat. Ang dalawang damit na ito ay nagmula sa mga manonood. Manood kayo ng mabuti. Ipapakita ng flashlight na ito. May nakatago Karakter dito. Ang karakter na Won. Ang mga designer ay naglalagay ng pananda kontra sa pagnanakaw. Totoo. Nagtanim ako ng mga markang ito upang maiwasan ang pagnanakaw. Miss Lee Tingyu, ang pangalan mo ba ay maihuan? Hindi. Hindi ito totoo. Lahat ito ay aksidente lamang. Aksidente, ika mo. Kung gayon binibining Lee Tingyu, bawat kasuot ang dinisenyo mo sa mga nakaraang taon ay may magkakatulad na tahi sa balikat. Mga aksidente rin ba ang mga ito? Ako, ang mundo ay hindi umaandar sa aksidente. Mahirap ba talagang aminin ang pagkakamali? Lee Tingyu, pangongopya ka lang. Pagkatapos ng lahat ng suporta ko, nakakadiri, basura, hindi na ako kailanman bibili ng mga disenyo mo. Ay boycott natin si Lee Tingyu, ay blacklist. Ipagbawal siya. Lahat, manatiling mahinahon. Dahil sa kalahok na ito, malisyosong pangongopya, mayabang na ugali at kawalan ng pagsisisi. Nagkaisa ang komite. Ang Lee Tingyu ay panghabang buhay na mabablacklist. Huwag. Huwag ninyo akong ipagbawal. Lee Won, mapanlinlang na bruha ka. Inagrabyado mo ako. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako masisira ng ganito. Ang pagnakaw sa mga draft ko, parang pinili kita sa patali. Yan ba ang baluktot mong logic? Hindi. Pakawalan mo ako. Umalis ka. Ang gintong medalya ay akin. Bitawan mo ako. Ngayon din. Kayo, si Lee Won ang mandaraya. Ipagpatuloy natin ang paggawad. Ang gintong medalya ng Yunsiang Cup ay mapupunta kay Susan Lee Won. Tatay, iabot mo ang baukwet kay Ali. Salamat, Ginoo. Bagay na bagay sina Mommy at Dad. Ginoong Hu. Iwi muna si Shushu. Hahanapin ko kung saan nakatira ang dalawang ito at ihahatid sila pa uwi. Dalhin silang lahat pa uwi. Kapag lumabas ang resulta ng paternity test, ayusin natin ito ng maayos. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, hindi na sila makakaalis. Tara na, Ginoong Hu. Pagkukuha ng mga bata ng walang pahintulot, mababahala ang mga magulang nila kapag hindi sila makita. Binigay ko na sa hotel ang address ng bahay ko. Kung naghahanap ang mga magulang nila, pupunta sila sa bahay ko.
LA, para kang nag-atubili na ipauwi ko sila. May duda ka ba? Hahaha, ano ba, Ginoong Hu? Anong duda ang meron ako? Hindi naman ako ina nila. Tara na. Nandito na ang aking Sino ito? Lola, parang kilala mo siya. Gangzi. Ako po ito, si Ay si Gangzi, ikaw nga talaga. Babae ka pala talaga. Si Mommy pala ang Gangzi. At sino naman ang dalawang batang ito? Maaaring sila rin ay mga anak ko. Kumuha na ako ng sample ng buhok nila at ipinapadala na sa pagsusuri. Talaga? Anak mo rin sila? Halika rito mga anak, lumapit kayo kay Lola. Bilis-bilisan nyo. Sige na, ay mga munting mahal ko. Habang tinitingnan ko, parang kamukha. Kailan lalabas ang resulta? Lalabas bago maggabi. Lalabas ang resulta paggabi. Kailangan ko nang iuwi ang mga bata. Ginoong Hu, ako kailangan kong pumunta sa Sifi. Hello, Luxiao, sinabi ko nang pumunta ka sa kompetisyon. Nasaan ka na? MS, Lee. Kumuha ako ng taxi kanina. Nasira naman ito sa kalagitnaan. 7-8 taxi na sinubukan ko. Palaging namamatay ang makina. Kaya bike sharing na lang kinuha ko para makabalik. Sandali lang, hintayin mo ako. Umikot ang gulong ng bike. Kalimutan mo. Pumunta ka sa bahay ng Hu ngayon. Kinuha na ni Hook Size ang sample ng buhok para sa safety test ng pagiging ama. Bago lumabas ang resulta, magkunwari ka, ama ni na Song Song at Xiao Xiao. Kunin mo agad ang mga bata roon. Naiintindihan mo. Sige. Walang kwentang anak. Hindi sapat ang plagiarism mo. Nahuli ka pang direktang nangongopya? Tingnan mo, ay lanad na nila lahat sa internet. Alam mo bang, ang iskandalo mo ang dahilan ng pagbagsak ng stocks natin? Tatay, plano ni Liwan ito. Ginawa niya akong tagapagmana para sirain ang reputasyon ko at lupigin ang kumpanya. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Pakakasalan ko agad si Wozaiz para iligtas ang kumpanya. Isang huling pagkakataon. Sige, pero kung mabaygo ka ulit, pakakasalan mo ang bunso sa angkan ng WoW. Salamat, tatay. Liwan, babawi ako sa'yo. Patubusin natin ang lahat ng sama ng loob. MS, Lee. Pagpasok, sabihin mo ama ka ng kambal. Huwag ka nang magsalita pa. Kunin mo sila agad. Naiintindihan? Nasaan si Ili? Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi ko alam. Nakita ko siyang lumabas para sagutin ang tawag. CJ, titingin ako sa labas. Halika, anak. Tingnan natin. May gusto itong lalaki kay Ili. Magpanggap kang tanga. Magpapanggap akong pipi. Eh di aalis na lang ako, di ba? Tama. Tama nga. LA, siya ay. Kumusta? Ginoong Hu, siya ay. May sinasagutang tawa. Ano ang resulta ng test? Nalabas na ba? Anak mo ito. Anak ko talaga ito. Masama ito. LA, sabi mo siya ay. Siya. Wala siya. Siya ay Ginoong Hu. Nagtatanong lang siya ng direksyon. Tama, nagtatanong lang ako ng daan. Nakuha na ang direksyon. Oras ng umalis. Aalis na, ngayon din. Binibining Lee. Natukoy ng investigasyon na si Li Wan ay malapit kay Lu Xiao. Kanina lang, pumunta si Lu Xiao sa bahay ni Jiwo at lihim na nakipagkita kay Li Wan. Mabuti. Imbestigahan ito, nakaraan ni Lu Xiao. Kung makakuha kayo ng larawan nilang magkasama, mas mainam. Li Wan, hindi ka nasisiyahan. Hinahawakan mo si Wozaiz. Habang nambobola ng iba, papaniwalain ko si Wozaiz. Napalayasin ka niya mismo. Lola, tingnan mo. Maupo ka. Nakuha na ba ang resulta? Nandito na ang resulta. Ako pala ang tunay na ama. Nitong dalawa, mga kapatid ni Mousy. Masayang balita yan, kaya pala ramdam ko. Malapit ako sa kanila. Kayo pala ang mga apo. Hahaha, mga bata. Anong gusto nyo? Lola, pasyal tayo sa theme park. CJ, nawawala na naman ang dalawa. Nakakapagod talaga. Bless you. Kailangan ayusin ang kay mama. At umalis na kasama sila. Ali, Para sa akin ba to? Lanan. Nag-order ako ng milk tea. Mali ang napunta. Hindi ko gusto. Kunin mo na. Hindi ka naman umiinom nito. Hindi ba, Hija? Gangzi. Opo, Imrethu. Ay naku, kalimutan ko. Wanhuan na ngayon. Ahem, Wanhuan. Ano ang trabaho ng asawa mo? Imrethu. Single ako. May boyfriend ka ba? Wala. Pero may 5 akong anak. Ahem, narinig mo. Single siya.
Geely, pagkatapos ng pagpapatupad ng korte, mga share na ibinalik ni Li Wei. Para makamit ang lubos na kontrol sa Lee Group. Hindi sapat ang mga share na ito. Naaalala ko ang Lee Group na sina Director Yang at Director Chen. May malalaking hawak na shares. Mag-ayos ng mga meeting at kunin lahat ng kanilang shares. Nauunawaan. Nanay, busy ka nitong mga nakaraan. Libre naman tayo mamayang gabi. CJ, lumabas tayo mamayang gabi. Pero tandaan mo ito, huwag kang lihim na makipagkita sa mga tito. Gets ko. Geely, maligayang kaarawan. Kung hindi mo pa nabanggit, nakalimutan ko sana ang aking kaarawan. Salamat. Nanay, humiling ka at hihipa. CJ. Hiling ko na ang mga anak ko ay lumaking malulusob, ligtas at masaya. Tunog ng paghihip. Maligayang kaarawan, nanay. Ilset, salamat mga anak. Hook size, tahimik muna. Kailangan sagutin ni nanay ang tawag. Hello, Lee, may oras ka ba? ano ng problema? Kailangan kong pag-usapan ito sa'yo. Punta ka sa bahay ko. Ayuhu. Ang mga tauhan mo'y umuwi na ngayon. Bukas na lang tayo mag-usap sa umaga. Hindi. Pumunta ka rito agad. Sabihin mo na kung ano ang nangyayari. Bakit mo ako tinawag ng hating gabi? Maraming dalandan ang binili ng butihero. Baka masira ang mga ito. Kaya pinagpiga ko siya ng katas. Gusto mo muna ng orange juice? Ginabi ka pa, para lang uminom ng orange juice. Hindi lang dahil sa orange juice ang pagpunta mo rito. Ang mga direktor ng Lee Group na sina Yang at Chen, Lanan, ibalik mo sa akin ang mga shares. Bakit? dahil Bakit nawala ng kuryente? huwag kang matakot. Manatiling kalmado. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Halika riyan, irog ko. Juan. Alay ito ng mga bata para sa... Hipan mo na ang mga kandila at humili. CJ. Naway pagpalain ang mga minamahal ko. At ang mga nagmamahal sa akin sa lahat ng bagay. Kalusugan at ligaya habang... Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Nakita ni Miss Mouse ang mga imo, kaya alam naming birthday mo ngayon. Espesyal naming inihanda ang sorpresang ito. Salamat sa pagdiriwang ninyong kasama ko. Pero, masyadong marangya ang regalong ito. Hindi ko matatanggap ito. Kapag nagbigay na ako, wala nang bawian. Ang sungit mo, kaya pala single ka pa rin sa edad mo. Juan, napakayaman ni size. Hindi maubos sa ilang buhay man. Ang mga bagay na ito ay isang patak lang sa dagat para sa kanya. Tanggapin mo na. Pero, wala nang pero. Sa panahong itinulungan mo si Size kay Miss Mouse, nararapat lang ito. Kung gayon, taos puso kong tatanggapin. Kailangan ko talaga ng mga shares na ito. Pagkatapos sa Family Matters, babalik din ako ng pabor kay Hook Size. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Ako. Ihahanda ko ang lahat ng masarap mamayang gabi. Ayos sa akin. Astig, oras ng pagkain. Yehe, kakain tayo sa labas? Papunta na ako. Papunta na. Tara na. Lakad na. Alis na tayo. Ako naman, hindi ako sasama na third wheel. Tandaan mo ito. Mukha kang ang maganda at mayaman ang pamilya, pero wala ka namang ibang merito. Kung gusto mong ligawan si Juan, dapat mas maging maak at maging proactive. Naiintindihan? Huwag kang mag-alala, Lola. Umalis si Mommy nang hindi natapos ang kanyang birth. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Malamang abala pa rin siya. Puntahan kaya natin si Mommy. Tulungan natin siyang magdiwang. Huwag, sinabi ni Mommy, na manatili tayo sa bahay. Huwag tayong lalabas. Kung hindi ka tutulog, ako na lang pupunta. Tatay, gusto kong umihi. Isang ganito. Yun lang. Sige. Salamat.
Eli, saglit lang ako sa labas. Babalik ako agad. Mommy, Daw. Umuwi ka na naman ng walang paalam. Hindi ba't sinabi ko na, huwag kang lalabas? gusto kong magdiwang kasama ka. Pwede ba si Daw sa birthday party mo? Gusto ko talaga na magdiwang kasama, kayong 5. Pero, kung malaman ng tatay mo, baka kunin ka niya, kayo ang mga anak ko, hindi ko kayo pababayaan. Naiintindihan mo? Maging mabait ka, babalik na si Hoxizi. Huwag kang papakita. Umuwi ka muna, ha? Ayoko. Gusto kong manatili kasama si Mommy. Sige na. Mommy, paparating na si Daddy. Anong gagawin natin? Mommy, si Songsong yun. Maling pindutan. Magtago kayo. Anong nangyari? Nahulog ang mga kubyertos. Bakit ang bilis? Nagpalit ng damit ni Songsong. Ay, siya, kanina. Habang umiinom ng kanyang inumin, nabasahan niya ang sarili. Pinasabi ko sa staff na bigyan siya ng damit. Talaga? Anong balak mo? Siyempre, ihatid si Songsong sa upuan. Akala mo ba, kakain tayo ng nakatayo? Ha? Bakit hindi ka sumasakay? May, ako ang lakad mamaya. Nandyan na ang sasakyan ko. Mauna na ako. Lihuan. Bilisan mo. Muna si Dao kay Daddy. Tapos ang mahal nating songs ay sasama kay Mommy. Pagkatapos ko ng lahat, sabay tayong aalis. Pero bihira ka namin makita sa bahay. Tama siya, Mommy. Ang tagal mo nang di naglalaro sa amin. Pasensya na, mga anak. Bukas, maghahatid ako ng buong araw. Sa inyong dalawa. Gusto naming pumunta sa perya. Sige, usapan yan. Pupunta tayo sa perya bukas. Maliligo muna ako. Maghintay kayong mabuti dito, ha? CJ. Tumatawag si Daddy. Pakikuha mo ako. Hindi. Hindi pwede. Pag sumagot tayo, malalaman ni Daddy na nandito tayo. Pero gusto ko talaga si Daddy. Bakit hindi tayo pwede magkasama? Hindi ko alam. Kung magpakasal si Mommy at Daddy, pwede na tayong tumira kasama siya. Paano natin sila mapapakasal? Wala akong ideya. Anong problema? Bakit ang lungkot? Wala. Okay lang. May tinatago sa akin ang mga anak ko. Mommy, tumawag si Daddy kanina pero hindi namin sinagot. Pero Mommy, gusto ka ba ni Daddy? Kaya ba siya tumatawag? Huwag mo nang isipin. Turing niya sa akin ay katulad. Kaya siya tumatawag. Mga kulit kong anak. Maligo na kayo. Mamaya, papatulugin ko kayong dalawa. Mahal na mahal ka namin, Mommy. Sige na. Dagdag pa kung kailangan. Daddy, dalhin mo kami sa theme park ngayon. Gusto niyo pumunta? Gusto ko sa amusement park. CJ, pagkatapos kumain, diretso tayo doon. Deal. Songsong, may krema sa mukha mo. Songsong. Kanina pa kita tinatawa. Bakit hindi ka sumasagot? Hindi ako si Songsong. Hindi Songsong. Kung ganun, anong pangalan mo? Ay, muntik ko nang makalimutan na Songsong na pala ang tawag sa akin. Bakit ayaw mo akong tawaging Songsong?
Ayaw ko na sa pangalang ito. Tatay, Song Song. Gusto rin siguro niyang palitan ang pangalan niya. Pero ngayon, wala nang mas importante pa kaysa pumunta sa amusement park. Tatay, hindi na ako makapaghintay. Dalhin mo na kami ngayon din. CJ, pagkatapos nating mamasyal sa amusement park, babalik tayo. Para tulungan si Song Song na magpalit ng pangalan. Deal. Deal, kumain na kayo. Para kanino ang regalong ito? Para kay Ili ba ito? Elenan. Hindi pa ako nakakahanap ng tamang pagkakataon. Tatay, bakit hindi natin imbitahin si Ili sa amusement park? Tapos doon mo na lang ibigay sa kanya. Makes sense. Kumusta, President Hu? Eli, libre ka ba ngayon? Yung mga bata, gustong makipaglaro sa'yo. Nangako ako kina Dada at Songs na ibubuhos ko ang buong araw sa kanila. Hindi ko na sila pwedeng bigyan ulit. Pasensya na, President Hu. Wala talaga akong oras ngayon. Sige na nga. Para ang sasakyan. Tay, ano nang hinahanap mo? Wala. Nagkakamali ka lang. Di pa nga nag-aasawa si Lee. Bakit magdadala siya ng mga bata dito? Mali talaga ang pagkasense. Tara na. Buti na lang. Buti na lang may tayong proximity alerts sa smartwatches nila. Muntik na tayong mahuli ngayon. Nay, di ba tayo pwedeng mamasyal? Siyempre pwede. Pero mas malayo ang pipiliin nating parke. Teka, pwede bang ihatid tayo ni Tito Luke? CJ, Diretso na tayo sa amusement park. Biyahe na. Alis na. Luke Xiao. Nag-enjoy ka ba ngayon? ang saya-saya. Bakit sa malayong parke tayo pumunta? May bago namang parke malapit sa atin. Pumunta kasi si Hoksais sa theme park kanina. Di kayo nagkita? Muntikan na. Ang exciting ng araw na to. Uwi na tayo. Yang kontrabida may asawa at anak na. Nagnanakaw pa ng lobyo ko. Maghintay ka lang. Ipapakita ko ang katotohanan. Hi. Saturday ka. Kailangan kong kausapin si Zaiz. Abala si Giho ngayon. Hindi mo pwedeng magdesisyon. Dapat kong makita siya ngayon. Sinabi ko na hindi siya available. Walang hiya ka. May asawa at anak ka na. Nakakapit ka pa kay Zaiz. Ipapakita ko ang ebidensya. At mapaalis ka. May asawa't anak ako. Wisit. Zaiz, kailangan nating mag-usap. Ay rehistro muna si Ali. Kapag ikaw na ang tawagin, sasabihin namin. Zaiz, kung may asawa at anak si Liwan, protektahan mo pa rin siya. Walang ganoong sitwasyon. Walang asawa si Ali. Ali. Tawagin ang seguridad. Palayasin siya. Opo. Aalis na ako. Pero bago ako umalis, Zaiz, tingnan mo ang mga larawang ito. Kung hindi ka naniniwala, maniwala ka sa iyong mata. Tumigil ka dyan, Ali. Elhu, may mga utos ba? May utang ka sa akin na paliwanag. Paano naman ang mga litratong ito? Ito ang larawan kahapon. Sinusundan ako ni Liting Yu. Di ka magsasabi. Pangit ang kuha ni Liting Yu. Di naman ako ganoon kabigat. Ikaw at ang lalaking to ang tinatanong ko. Sabi mo nagtatanong lang siya ng direksyon. Bakit ang lapit-lapit mo sa kanya at isinama mo pa ang mga bata? Kilala ko siya. Siya si Luke Xiao. Pumunta kami sa amusement park kahapon. Mahilig ka sa mga bata. Esan, sobrang gusto ko. Si Song Song at Shushu, cute ba si Xiao? Talagang napaka-special nila. Pareho silang akin. Paano sila hindi? Kung mahal mo ang mga bata, bakit siya ang kasama at ayaw mong sumama sa amin? Kasi akin ang dalawang iyon. Mga tunay kong anak. Nagtatrabaho ako ng walang time para sa kanila. Teka, ikaw, may anak ka. Sabi mo single ka. Buti na lang sa litrato ni Lit. Di kita mukha ni na Song Song at Dada. Di ko alam kung meron siyang ibang impormasyon tungkol sa mga bata. Para walang gulo, kunwari ako muna ang magulang. Single ako. Aksidente lang ang mga batang to. Sino yung ama? Huwag mong sabihin si Luke Xiao. Ha, hindi kay Luke Xiao. Ang ama ng bata.
Matagal nang wala siya. Nawala. Sa bagay na ito, magkadugtong ang ating mga sitwasyon. Magkadugtong? Anong klaseng paghahambing yan? LA, maaari bang ihinto mo na ang pakikisama kay Luxiao? Hindi. Hindi ko kaya. Bakit? Dahil napakahalaga ni Luxiao sa akin. Siya ang aking kanang kamay. Ang pagputol sa relasyon sa kanya ay parang pagputol ng sariling braso. LA, ginagawa ko ito para sa'yo. Single ka. Ang pagiging malapit mo sa ibang lalaki. Ano ang isipin ng iba tungkol sa'yo? Hindi mahalaga ang opinyon nila. Hindi ako nabubuhay ayon sa opinyon ng iba. Ginoong Hu, lumalabis ka na. Tapos na ako sa aalis na ako. Tara, uminom tayo. Ano ang problema mo? Babae si Ili. Hindi pa siya kasal, pero may 2 anak. May problema ka? Tigilan mo na ang pag-inom. 2 anak ni Ili. Ikaw 3, bakit mo siya husgahan? Mukha ba akong apektado? Naiintindihan ko, natatakot kang baka agawin ni Lucy Ili. Simple lang solusyon. Maglaan ka ng oras kasama sila at mga bata. Nanay din siya, magkakaugnayan kayo sa pagpapalaki ng anak. Unti-unti, lalago ang nararamdaman mo. Mag-work kaya to. Bukas, anyayahan mo siya sa hot spring. Sabihin mong lahat ng bata gustong pumunta. Mahal niya ang mga bata. Papayag yan. Pagdating ng panahon, ako ang babantay sa mga bata. Para kayong magkalapit. Ito, posible kaya? Sa hitsura at katayuan mo. Kung babae ako, magkakagusto din ako sa'yo. Umalis ka na. Anyayahan mo si Ili sa hot spring bukas. Gusto niya sa mga bata, hindi yan tatanggi. Ratty, pwedeng tawagan mo si Al. Oy, Mousy, anong balita? Tara sa Hot Springs, papunta na ako. Mommy, pupunta tayo sa hot springs. Hindi, darating si Hoxize. Dadalhin niya si Mousy at mga bata. Si Hoxize lang, hindi niya kaya ang 3 bata. Saka, bata pa si Mouse. Dapat tulungan siya ni Mom. Tama, dito lang kayo sa akin. Paano kung makilala kayo ulit ni Hoxize? Mommy, gusto rin namin magbabad kasama ka. Pagkatapos kong mabawi ang ligroup, aalis tayo dito ng sabay-sabay. Tapos, magkakasama tayo araw-araw. Palagi akong kasama niyo. Gaano katagal yun? Ang papeles para sa stock transfer. Dapat tapos na sa ilang araw. Tapos aalis na tayo agad. Kailangan ko munang tignan si Mousy. Magpakabait kayo dito sa Evek. Tara na, magpakabait kayo. Kuya, gusto ko rin sumama. Hindi pwede. Sabi ni Mommy dito lang sa bahay. Pero alis na tayo. Hindi na natin makikita si Daddy. Gusto ko talaga si Daddy. Ganon ba siya kagaling? Hindi ko pa siya nakakasama. Ang tangkad at gwapo ni Daddy. Wala akong pake. Gusto ko sa hot springs. Kahit makita lang natin si Daddy. Bago tayo umalis, sabay-sabay na tayong pumunta. Kuya, payag ka. Kung hindi mo kaya, sumama ka. Tiyahong kontrabida, bakit andito ka na naman? Sinasundan mo ba kami? Bibi, hindi kita sinusundan. Ako rin ay nabigla na magkita tayo dito sa hot spring. Akala ko'y tadhana ang nagdala sa atin. Siguro, nagkataon lang na magkasabay tayo dito. Malapit ka kay Sek. Chen, di ba? Kung sinabi niya pa ang hotel booking ko sa'yo, sabihin mo na rin sa kanya na hindi na siya papasok bukas. Zize, hindi mo kakayanin ang 3 bata mag-isa. Tulungan kita. Nag-iisa ba ako? Nagbubulag-bulagan ka? Sinasadya mo bang hindi kami pansin? 3 matanda di mapagkasyang 3 bata. Ikaw, humiwa ka. Hoy, HM, Umalis ka dyan, huwag kang pa-impression. Nje, ikaw. nasa batas tayo ha? Tiyahong kontrabida, nandyan na ang tatay ko. Kapag hinawakan mo si Ali, sisigaw ako. Inje, Liwan, maghintay ka. Babae, may asawa at anak ka na. Nagnakaw ka pa ng nobyo ko. Sabi-sabi, hindi naman kayo talaga ni Hoxize. Yang pagkakasal, pampa-impress lang yan. Kami ni Zize, hindi pa opisyal na magkapares. Pero si Lola Wu, sumusuporta sa amin. Kung wala ka, kami na sana ngayon. Array, ay, Black belt ako sa taekwondo. Gusto pa? Ituloy mo, tatawag ako ng ambulansya. Array.
Arg, hindi mo gusto si Wozais diba? Lumapit ka lang sa kanya, para lang, maghiganti sa akin at sa pamilya Lee. Tama ba? Tama ka, bumalik ako para iparanas sa pamilya mo ang hirap. Kaya, mabibilang na lang masasayang araw nyo. Sa ngayon, enjoy nyo na ang kapayapaang natitira. Ha? Ikaw. Lee Wan, yang mga masasayang araw mo, mabibilang na rin. Ay, may nakita akong astig na bagay sa EL Lounge sa katabi. Sino nung sasama para tignan? Ako. Gusto kong sumama. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Ako, dapat kayang sumama sa kanila? Hindi na kailangan. Si Yansing ang bahala dito. Pero ako, Ali, yung kahapon, pasensya na talaga. Masyado akong naging masakit. Huwag mo sanang damdamin. okay lang. Kalimutan na natin yun. Paano kung dalhin mo mga anak mo? Magkasing edad naman sila. Pwedeng maglaro silang magkakasama. Hindi. Mas, ayaos lang sila sa bahay. Hindi na talaga kailangan. Gulo lang ang maidudulot nila. Sa lahat ng taong ito, ikaw lang ang nag-alaga sa dalawang anak. Nakakapagod ba? Kaya naman, nalagpasan ko rin. M2, nagtatanong ka ba dahil mahirap palakihin ang 3 anak? Gusto mo ng payo sa pagpapalaki? Ali, hindi ako napapagod. Gusto kong makilala mga anak. Pati ikaw. Kilalanin ako. Wala namang espesyal sa akin. Kasi ako. Kailangan kong sagutin to. Hello? MS, Lee, nawawala sina Dada at Somsom. Ano? May iniwan silang note para sa akin. Sinabing hinahanap ka nila. Maghanap muna tayo sa paligid ng Hot Spring Hotel. Pupunta na ako dyan agad. CJ, M2, may mga dapat akong gawin. Kailangan ko nang umalis. Ali, Ang lokasyon ni Dada at Songs ay narito mismo sila. malapit lang ang kinaroroonan ni Mommy. Mag-ingat tayo. Huwag tayong papansinin niya. Nakuha na. Alaynan, mga bata, ano ang sinasabi ninyo tungkol sa hindi pagpapahalata? Mommy! Takbo! Nagtangka kayong tumakas? Umalis? Nakita ko na ang mga bata. Kunin mo sila agad. Huwag kang mahuli. Papunta na ako. Paano biglang nawala si Ali ng ganoon? Huling-huli na ako. Mauna ka na. CJ, Ali. LA. narito si Hook Size. Kunin ang mga bata at takbo. LA. Ang dalawang yan, ang iyong mga anak. Elvenet, alam nilang nasa hot spring kaya sumunod sila ng pata pero pinapunta ko na silang sunduin. Gawa yan ni Luke Xiao. Alaynan, Naku! Mas pinagkakatiwalaan mo siya sa mga bata kaysa sa aming mag-asawa. magkakahawig ang 5 kapag naglaro silang magkakasama. Hahanap lang ng problema yan. Mukhang gusto siya ng mga bata. Ikaw yata ang may gusto sa kanya. Hindi. Nagpunta lang ako tumawag tapos nakatakas kayong lahat, lalo na ikaw. Dada, hindi ba nangako kang magiging mabuting ehemplo sa mga kapatid mo? Bakit sumama ka na naman kay Somsom? Tito Luke Xiao, sabi ni Mommy, pagkatapos ng mga gawain, susunduin na niya tayo. Hindi pa ako nakakasama kay Daddy, kaya gusto ko siyang makita bago tayo umalis. Nakita mo ba ang tatay mo? Hindi pa namin nakikita si Daddy. Nang mahuli kami ni Mommy, nang lumapit si Daddy, mabilis kaming pinaalis ni Mommy. Sige, payag ako na tumagal kayo para makita ang tatay nyo. Pero, pangako sa akin na hindi kayo lalapit ng diretso. Deal? Deal. Hooray! Ikaw ang pinakamabait, Tito Luke Xiao. Mahal ni Ili si Luke Xiao. Ang mga anak niya ay sobrang malapit din kay Luke Xiao. Sa pagitan nila, wala nang puwang para sa akin. Shizi, kanina, nakita mo ang perpektong pamilya ni Liwan. Hindi mo tunay na mahal si Wozais. Ginugulo mo lang siya ng sadya para gumanti sa pamilya nating Lee, di ba? Eksakto, bumalik ako ngayon upang pagbayarin ang pamilya mo ng kaya mabibilang na ang araw ng kapayapaan. Pag-igtingin mo ang huling sandali ng ligaya mo. Shizi, si Lee Wan may asawa at anak na. Sinasadya niyang atakihin ako at ang pamilya natin. Nagpanggap para lumapit sa'yo. Tigilan mo ang pagtanggi sa akin dahil sa kanya. Pakiusap. Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Sige, di ko na siya babanggitin. Tayo'y mag-inuman. Nakakapagtaka, saan napunta si Daddy? Naku, nilagyan ng masamang babae ang inumin ni Daddy. Kailangan ko siyang pigilan. Huwag ko siyang payagang uminom. Halika, Shizi, munting babae. Akala mo hahayaan kita. Sirain ang plano ko ng paulit-ulit. Di ko pwedeng payagan si Daddy na inumin yon. Ha! Nene, hindi ka makatatakas ngayon. Hooray! Aba, Nanay! Tatay! Saklolo! poging lalaki, makinig kayo. Wawa ka sa nakita dahil sinira mo ang plano ni Tinyo. Ngayon, walang sasagip sa'yo. Sus! Tigil, anong ginagawa mo kay Mosi? Ito, apo ko ito. Ngayon, matigas ang ulo niya. Ayaw sumama sa akin. Wala na akong, kundi hatakin siya. HM. Hindi ikaw ang lolo ni Mosi. Impossible.
Ate namin si Mouse, hindi ka namin kilala. Mga pasaway, maling tao. Ito, ang tunay kong apo. Umalis ka na. Tulong. May tumulong. Dinukot ng manyak ang ate namin. Nagpapanggap siyang lolo. Sinisubukang agawin siya. Oh, pala. May nakakita ba kay Shushu dito? Hinanap ni Shushu si Daddy. Saklolo, tulong, may kailangan agad. Sina Songsong at Dadait. Ano, tito, nasa panganib si Shushu. Bitawan ang kontrabida. Pakawalan niyo si Shushu. Anong ginagawa mo? Umalis kayo dito. Uuwiin ko na ang apong babae ko. Biyahe na. Sir, hindi namin kilala itong lalaki. Nagpanggap siyang lolo niya. Sinubukan siyang agawin. Liway, bakit hindi ko alam? Lolo ka pala ng mga anak ni Size. Mr. Chi, pasensya na kayo. Medyo langgo lang sa alak. Nagkamali sa batang ito. Akala ko apo ko. Malaking pagkakamali. Ako ang nagkamali. Aksidente lang talaga. Okay ka lang. Lahat ba ayos? Shushu, tingnan ko kung may sugat ka. Ano ba ang gusto nitong gago? Nagawin sa'yo? Naku. Mga batang to, kamukhang kamukha ni Size. Huwag mong sabihin, lahat tong mga anak ni Size. Kuya, ate, wala nang oras sa paliwanag. Nakita ko yung masamang babae. Naglagay ng tableta sa inumin ni Dad. Kailangan nating iligtas si Daddy ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Ikaw ang umuna. Hoy, hintayin mo kami. Papa. Ano ng problema? Paano ulit nakapasok yung babae dito? Anong dapat nating gawin ngayon? Papa, yung babaeng kanina, naglagay ng mga tableta sa inumin. Hindi mo naman ininom, diba? Hindi ko pa yun nainom. Anong nilagay mo dyan? Wala akong nilagay. Baka nagkamali lang si Little Mouse. Kung wala kang ang nilagay, bakit mo ako ipinaalis? Nang hanapin ko si Papa? Nandito lang ako kasama ng tatay mo. Kailan ko pa yun planuhin? Little Mouse, alam kong ayaw mo sa akin. Pero, hindi mo ako pwedeng sisihin ng ganyan. Hindi nagsisinungaling si Little Mouse. Si Liway kanina, tinapihan si Little Mouse at sinubukang dalhin siya kung hindi namin nalaman agad. Nakakasindak sana ang nangyari. Dali Papa, tignan mo kung may nasaktan sa'yo. Walang sugat, buti na lang at si Dada at Songs kasama si Tito Chai ay dumating at pinaalis ang mga masasama. Mabuti naman. May mga gagawin pa ako. Mag-usap kayo. Mauna na ako. Huwag kang umalis. Makatatakbo ka man, hindi magtatago. Bakit may dalawa pang bata? Hindi mo ba napapansin? Magkamukha silang dalawa. Narinig ko mismo sa kanila. Si Little Mouse ay kapatid nila sa dugo. Kaya naniniwala ako, anak mo talaga sila. Ang mga damit ng dalawang batang to, pareho sa suot ng mga anak ni Lihuan. Kanina, baka naman. Hala, inatupag ko si ate at si tatay. Nakalimutan ko sarili natin. Tay, anong gagawin natin? Wala tayong choice. Kailangan na nating umalis. Hinto kayo dyan. Bumalik kayo dito. Sagutin niyo to. Kilala niyo ba? Si Luxiao. Si Tito Luxiao. Kilala namin. Mukhang, mga anak talaga to ni Ali. Kung tunay na kapatid si Shushu nila, di si Ali. Ang nanay nila, yung babae noong 6 na taon nakalipas. Tito, pwede na ba kaming umalis? Hindi pa. Naghanda ako ng maraming masarap na pagkain at inumin. Pasasalamat sa pagsagip kay Shushu. Ayaw namin ng pagkain. Hindi pwede yan. Kakain kayo. Pinaghirapan ko to. Ubusing lahat bago umalis. Huwag niyo silang paalisin. Sakuna, gusto niya ng LA test. Shushu, tawagin mo si Mama. Sige na. Kayong dalawa, ano ng mga pangalan nyo? Ako si Songsong, siya si Dada. Songsong, Dada, ikaw, ako si Dawdaw. Ganun pala. Kayong dalawa, nagpalit ng pangalan. Dada, Dawdaw. Maliit na Song at Tini Ardilia. Habol ng habol sa Ardilia. Ganito ba kayo magpangalan sa pamilya? Kaya pala ang mga bata, laging nagmamakaawa magpalit ng pangalan. Nasaan si Ardilia? Tatay, nandito ako. Halika rito. Ginoong Hu, sinabi sa akin ni Ardilia na nasa inyo ang mga anak ko. Ibabalik ko na sila ngayon. Wala nang gulo. Umalis na kayo. LA. Umupo. Nakikita ko, ang dalawang batang ito, kawangis ng sa akin, nakakagulat, kaya't inaakala ko, sila'y maaaring, aking tunay na mga anak, humingi ng paternity test. Impossible. Mga anak ko sila. Lubos akong sigurado. Hindi ikaw ang ama nila. Kung hindi sila sa akin, walang magbabago sa DNA test. Wala. LA, anong tinatago mo? Ako. Hindi kailanman. Bakit ako magtatago? Pati huling dalawang anak ko ay hindi mapapanatili. Akala ko talaga, ako at ang tropa magpaka-single habang buhay, mabuhay ng walang asawa. Pero palihim siyang, nagtayo ng football team. Parang nakakahiya. Bakit ang init dito? Secretary Liu, dalhin mo ito sa testing laboratory. Kunin agad ang resulta. Sige po. Ang pogi mo, malaki ang lalagukan mo. Gusto ko to. Ali, may kinain ka bang nakakaapekto? Naku, uminom si Ali ng wine na may halong pampagana mula sa bruha. Ano na ang gagawin natin? Ang laki din ng pecs mo. Ayos na ayos. Gusto ko to. Kaya, nasa babae. Singlaki din. Naku, dapat ba to nasa paywall? Tay, dalhin mo si nanay sa ospital. Hindi na, kaya niyang gamutin ni Ali. Tigilang titingin. Dalhin ang bata. Umalis na, ngayon din. Ang ganda. Patulis na ang abs. Ali, tigilan mo iyang kalokohan. Papaliguan kita ng malamig. Gusto ko malaki. Ikaw talaga, no? Pagkaraan ng 6 na taon, pareho pa rin ang mga teknik mo. Seryoso ka, hindi ka na mawawala bigla. Totoo sa 24 linagin.
Hello. Geely, tapos na ang proseso ng stock transfer. May hawak na kayo, 38% ng shares sa Lee Corporation, 8% higit kaysa kay Lee Wei. Geely. Nakikinig ka ba? Tama, nag-ho-host si Lee Wei ng anniversary ng Lee Corporation. Maraming media at insiders ang imbitado. Kumuha ka ng imbitasyon sa event ng Lee. Panahon ng bawiin ang Lee Corporation. Naiintindihan. Aasikasuhin ko agad. Seryoso ka, bukas hindi ka na naman magpapanggap na inosente, di ba? Totoo na talaga to. Paano nga ba naging ganito? Wala na iyon. Una muna nating bawiin ang Lee Corp. Lay, manloloko, umalis na naman siya. Hello, lumabas na ang DNA test results. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa inyong lahat. Salamat sa inyong oras, sa pagdalo sa anibersaryo ng pamilyang Lee, sa ngalan ng pamilyang Lee. Lee Wei, hindi mo kami representado sa pamilyang Lee. Sino ito? Ang ganda niya. Hindi niyo siya nakikilala. Siya ang tunay na tagapagmana ng korporasyong Lee, si Lee Wan. Noong araw, itinatag ni Lee Wei ang korporasyon gamit ang pera ng lolo ni Lee Wan, pero pinalitan niya ng babae at pinalaya si Lee Wan. Si Yunlan ang kontrabida. Nagpaparang pa rin sila ng pagmamahalan. Lee Wan, tapos na ang relasyon natin. Hindi ka welcome dito. Mga gwardiya, ilabas siya rito. Tingnan natin kung may manghaharap. Hawak ko na ang 38% ng shares ng Lee Corp. 8% higit kay Lee Wei. Kaya, ako na ang tunay na may-ari ng Lee Corporation. Paano mo nakuha ang 38% ng shares? Ang maximum mo ay 25% lang dapat. Paano kung isama ang shares ni Director Chen at Director Yang? Binente nyo shares nyo kay Lee Wan. Ang tao ay nagsusumikap. Ang pera ay lumulutang. Bumabagsak na ang Lee Corp. Negosyante kami, hindi philanthropo. Siyempre pipiliin namin ang kita. Malaki ang alok ni Jiwo. Wala kaming magawa. Si Jiwo, tinulungan ni Jiwo si Lee Wan. Ano relasyon mo kay Jiwo? Anong pakialam mo sa relasyon namin? Wala ka doon. Ang importante, ako na ang pinakamalaking shareholder. Ayon sa patakaran ng kumpanya, may kapangyarihan akong tanggalin ka. Ngayon, tinatanggal kita bil. Ikaw. 1-1. Kahit ano paman, pamilya pa rin tayo. Huwag mong suran ang mukha ng tatay mo sa harap ng mga bisita. Pamilya, sino bang pamilya mo dito? Hindi ba't sinabi mo na ayaw mo na sa akin? Bukod sa pagtatanggal kay Lee Wei, naipasa ko na rin ang ebidensya ng pagnanakaw niya. Sa tiyuhin ko, sa oras na ito, malapit nang dumating ang tiyuhin ko. Lee Wan, ikaw. Ang panalo ang may dala. Umalis ka na sa Lee Corp bago ka mapahiya. Lee Wan. Tingnan mo kung sino ang dala ko. Kagabi lang magkatabi ka. Ngayon, may iba na naman ang babaero. Kasama ni Prez. Wow, si Lee Tingyu. Mukhang nawawalan na ng kontrol. Ang tagapagmana ng mga gumuguho na ang lahat. Pero sabi ni Lee Wan that ang shares niya galing kay Prez. Sa tingin ko, hindi to masamang magtatapos. Basta, fiancé ni Prez. Wow, si Lee Tingyu. Dapat suportahan niya ang fiancé niya. Dinala ni Tingyu si Prez. Wow, dito, ligtas na tayo. Oo nga, ang tingyo natin. Ang matinong isa, nakakapagmalaki. Zeiss, nakikita mo na, si Lee Wan at Lu Xiao, magkasama, nilapitan ka niya, para maghiganti sa pamilya natin. Inaamin mo ba ang pagkakamali? Pinapaboran ni Prez. Wow ang fiancé niya. Gusto ko lang makuha ang akin. Ang sa nanay ko, at sa lola ko. Sobra ba yun? Tungkol kagabi, mga adulto na huwag na nating husgahan. Walang sisihan. Anong nangyayari? Kinukumpranta ni Prez. Wow, si Lee Tingyu. Zeiss, nagtatanong ka sakin. Ako lang, ayaw kitang paikutin ni Lee Wan. Ano bang ginawa kong mali? Prez, wow, pag-usapan natin to. Sir, humahanga sa'yo si Tingyu. Tapat siya sa'yo. Lahat ng ginagawa niya ay para sa'yo. Ang pagpapadrog sakit at pagkidnap sa anak ko ay para sakit. Siguro ito ay pakanan ng iba para suran si Tingyu. Prez, wow, ang Tingyu namin ay masyadong inosente. Hindi niya kayang gawin ang mga yan. Lee Huan, siya ang ina ng anak ko. Sasaktan niya ba ang anak niya? Ano? Si Lee Wan, ang ina ng anak mo? Imposible. Zeiss, paano siya naging inang tunay ng anak mo? Wala kang karapatang magtanong. Nakipag-ugnayan na ako sa otoridad. Ang NIE footage mula sa hotel ay naipasa na. Binigyan mo ako ng droga at sinubukang agawin ang anak ko. Itutuloy ko hanggang sa huli. Lee Wei, Lee Ting, nagsabuatan kayo para agawin si Jiwo at nakawin ang pondo ng kumpanya. May investigasyon na isinasagawa. Sumama kayo sa amin. Zeiss, makinig ka. Hayaan mong magpaliwanag. Malaking pagkakamali ito. Zeiss. Nalutas na ang problemang ito. Luxiao, alis na tayo. HMM. Tapos na ang usapan nila. Hindi ba natin dapat ayusin ang sarili nating problema? Wala na tayong pag-usapan. Maliban noong kagabi at ang dalawang batang iyon ay mga anak ko rin sa dugo. Wala ka bang paliwanag sa akin? Aminado ako na ako ang nanganak sa 5 anak. Pero, ako, Yamang inamin mo ang pagkakamali. Dapat mong harapin ang parusa. Hindi ka tututol, di ba? anong parusa? Hatulan kita, napanagutan ako, pakasalan mo ako, alagaan ang 5 anak natin, at mabuhay kasama ako magpakailanman. Hindi pwede. Talagang hindi. Hinding-hindi. Tandang-tanda ko. Sabi mo, gusto mo ang matangkong lalaguk, malapad kong dibdib, at Hoy, tumigil ka na. tama na. May isa pa palang bagay na dapat sabihin sa'yo. Ano iyon? Noong una, kumonsulta ako sa manghuhula na nagsabing ang mga anak natin ay may kahinat ng masama. Pero ngayon, wala nang panganib. Pwede na sila palitan ng pangalan. Lee Huan, pakakasalan mo ba ako? Pag-isipan mo.